Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman po ay pumili tayo ng tag-isang best game sa bawat bakbakang naganap sa katatapos lang na FIDE World Cup quarter-final round. Bago natin simulan mga kamatyas dito sa bakbakang Javokir Sindarov and Jose Martinez, ay atin munang sagutan ang puzzle na iniiwan natin dito po. Hatid sa atin ng Internet Chess Club. So ito po yung bubungad sa atin once na mag-sign in tayo. Using computer po ang gamit ko kaya nakaganyan na. Iba rin po sa cellphone kapag doon nyo binuksan. Click the mission button. Okay, and then punta tayo doon sa daily puzzle na ating iniwan kahapon. So i-click ko po itong Steady Mind. Yan, para dito tayo kasi nasagutan ko na yung daily puzzle kaya wala na sa choices eh. O ayan, i-atras ko lang po ha. Yan, ito yung iniwan ko po sa inyo kahapon mga kamatyas. Alright, ang tamang kasagutan, congratulations sa mga nakakita. Bishop takes h7, check, sacrifice. Queen h5, check. Ang lupites ni Judith Polgar. Judith Polgar pala puti dito. Kalaban niya si Karpov pa. Sunod-sunod ang dilube yung inabot dito ni Karpov. Ayan. Pag kinapture po kasi may rook g3 check, king f6, tapos queen g5, mamamatchas si Karpov. Ngayon kaya nag f6 lang para pag tsumik doon, aangat yung king. Yun ang purpose eh, no? Tapos etong malupay na tira, bishop takes f6. May queen g6 na paparating, matchas. Kaya kailangan i-address kagad na masolusyonan yung bishop. Tapos bibirahan pa dito ng rook leaf, check. And then check doon na matchas si Karpov. Pero dito nag-resign na. Kasi kung aangat ang king, queen g7, matchas. Ay, kalupites talaga ng pinakamalakas, legendary naging woman player, no? The greatest of all women's daw ito eh, si Judith Polgar eh. Sang-ayon ba kayo doon? Okay, at ito naman ang iiwan nating puzzle for today's video. It's white to play mga kamatyas. Ngayon, ito po no, pag sinolve nyo po ito, may chance po kayong manalo sa raffle. Mamaya po, sa end part ng video, ay papaliwanag ko yung proseso ng raffle natin kasi marami pong hindi nakasunod. Ayan, mamaya na lang po sa end part ng video, papaliwanag ko paano ba magkaroon ng raffle entry para kayo ay entitled na manalo ng 100 GCash kung kayo ang mananalo sa raffle. May registration. Papaano? Okay, mamaya po papaliwanag ko sa end part. And then, paliwanag ko na lang din po how to register sa ating Kamatyas Friday night and sa ating Kamatyas Birthday Online Tournament. Sa end part na lang po para buhos lahat ang paliwanag doon ha. Dito kasi masyadong mahaba, sa bungad pa lang eh. Alright, simulan na kagad nating i-analyze ang bakbakang naganap. Javokir Sindarov nag C4, C5. Knight F3, Knight F6, tiebreaker na po ito mga kamatyas ha, kaya rapid na lang po ang time control nila. G3, B6, Bishop G2, ayan, ito yung tinatawag na English pero kung di ako nagkakamali, hedgehog variation kasi ito eh. Na naka C5 na may pagka-symmetrical. Castling, Bishop E7, D4, okay, break kagad, kinapture ni Martinez, capture, queen takes, castling at nag-rook D1. Pressure lang sa D-pawn, Knight C6, and Queen F4. Ito po ay very theoretical, bookline na bookline. Diyan talaga nilalagay ang Queen. Queen B8, hinamon kagad ni Martinez at nag-B3 lang. Okay, relax lang dito. Sige, capturein mo Queen ko. Pero ayun, inunahan na. Hindi kinapture, di siya ang kumapture. Kinain and Bishop F4. Inatake, D6 lang. At nag-rook C1. Ayan, bookline na bookline. Wala pang bago. H6 para may G5 mamaya. H3 lang. Okay, abang lang. Knight H5. Yan ang novelty. Dito pa lang po nagkawalaan sa libro mga kamatyas. Dahil ang old line dito ay A6. Yan po ang madalas ginagawa. Alright, pero Knight H5, inatake ang bishop, umatras lang, bumalik ulit. Ayun, anong ibig sabihin? Kung babalik ba dito sa F4, pabalik-balik, matatabla. Knight B5. Nag-rook D7. So, papatong din po doon. Knight E1. Ayan, kanya-kanyang maneuver. Oh. Kailangan dito, malakas ang imagination mo sa positional concept eh. Okay, tapatan ng bishop sa bishop. Bishop F4, ibinalik ulit doon. At kinapture na yung bishop, capture, at nag-knight E8. Grabing mga yokababs yan. Nakahiga Ayan.
Dito po kasi, meron kasing understanding sa positional na kung tutuusin, bakit ayaw i-E5 para sanggahin ang bishop? Talagang umuuga ang ulo, coach. Ayan, kasi pagka ganyan po, bababaan lang bishop E3. At talagang ini-invite ng white yan para bumuka ang D5 square. Na mamaya, babalik yung knight dyan, ipopwesto na doon. O kaya, pwedeng ganunan, ilagay doon. Yan po ang idea niyan, pabubukahin lang yung D5 square. Pero dahil alam nga din ni Martinez ang discarding yan, nag-knight E8 na lang siya para suportahan ang D6 at huwag munang mag-commit ng E5 basta-basta. Okay? Inaalagaan po yung mga square na kailangang kontrolin. Knight D3, nag-A6, Knight C3, Rook C8, at nag-Knight B4. Ayan na nga, pinuntahan yung A6, nag-Knight C6 lang, hindi pinansin ni Martinez. Dito po kasi, ito na naman po, no? Usapang positional play na naman. Kapag kasi nag-A5, babalik lang po yan Knight C2, pinabuka lang yung B5. Nakita nyo po yung mga diskarte ng mga magagaling, ano? So may mga ganyang diskarte na pinabubuka lang yung square pero pagbalik, pag atras, magagamit naman. Parang naisahan ka lang ba? Ganun ang diskarte. Kaya sila, alam nila kasi yung discarding ganun eh. Kaya, nag-Knight C6 na lang dito si Martinez. Okay, sige, capturein mo yan. Ang idea, Rook A8, kulong, hindi makakabalik yung Knight kapag kinapture yan. Okay, ang piniling capturein yung Knight sa C6, Rook takes, E4. Ayun, parang ma-Rook si bind, no? Nakabind yung D5. Ang problema kasi ng black dito ni Martinez, yung weak pawn D6 niya. Mahina yan, mga kamatsas. Nag-Rook C7, lumipat. Ayan, ito maganda to kasi may nakikita akong balak na mag-BB5, mga kamatsas. Babasag dyan, hindi makakapture, nakapin ang knight, babagsak. Niremedyohan dito ni Sindarov. Okay, di ka pwedeng gumanyan, boy. In A4. At nag-Rook C8, Knight A2. Ayan, by the way, sa mga di pa po nakakakilala kay Martinez, taga Mexico po yan, pambato ng Mexico. At nakagawa na siya ng history. No, first time daw sa Mexican player na nakaabot sa quarter-final round. First time, mga kamatsas. Oh, marami kasing GMs dyan, pero siya lang ang nakaabot ng ganon. Oh, ang galing naman. Alright, ito naman si Sindarov, napaliwanag ko no po nung nakaraan, bagets ito ng Uzbekistan, ka-teammate ni Nodirbek Abdusatorov, no? Malakas din yung batang yan. Knight A2 ang idea po, iikot dito sa B4, dodobolin, kukuhanin yung pawn sa A6 at nag-Rook C7, umatras lang muna, Knight B4, grabe, galing ni Sindarov, mag-ikot-ikot ng Knight, no? Magaling mga bayo to. O, yun na naman, no? Nag-Rook A8, dinipensahan na naman yung pawn sa A6. Kasi po, pagka gumanon, tingnan nyo na naman, babalik na naman dito, pupuntahan na naman yung bumukang square. Nakita nyo po yun? Yun ang mga diskartihan. O, yan. Rook A8, kaya gusto ni Martinez, makulit kang Yokababga, o Rook A8 lang, depensahan lang. At nag-Bishop E3, ayun naman, kinuntirya naman yung pawn sa B6, dinipensahan, grabing mga tore, talagang pinagtatrabahong magaling ni Sindarov, ano? Nag-Knight C6, pumasok. Bishop F8, atras lang. B4, ayun. Ito pong B4, ang basa ko dito, B5, para talaga yung Knight sa C6, mapako, masimento, napakatibay niyan. Pag naka-B5 na, imagine niyo po, tingnan niyo itsura, oh. Nag-Knight F6, tineret muna ang pawn E4, nag-King F3 depensa, Knight D7, King E2. Okay? King activation lang, sayaw-sayaw, B5. Yan, para nga mapako. And then yung Knight, wini-welcome ni Sindarov, sige, punta ka dyan, sayo na yan. Oh, ganda ng Knight mo dyan, pero kakapturin yan, lalabas Knight versus bad Bishop. Mahina yung Bishop, barado eh. Nag-King H7, okay? Tensya na po King H7. Alright? And malamig po kasi dito sa position ko, kaya medyo parang sinisipon-sipon. Pasensya na po, no? Pasintabi sa mga kumakain. King H7, okay, pupunta po dito mamaya, no? Kumbaga waiting lang si Martinez. Nag F4. Alright, F4. Bakit binad mo ba? Parang nakaporma naman Dapat daw is Rook A1. Rook A1 or H4. Ayun. Okay, balik tayo. F4. Inain, kain.
Rook A4, kasi kung naka Rook A1, walang ganyang parang malayang makapasok si Martinez. Nag-King F3, H5, G4, kinapture, ayun ang mali daw. O kasi nga pagkain-kain, itsura pa lang parang magkakaroon ng entrance na maatake yung king ni Martinez. O dapat daw ang tira, G5, yung pala mga binibiling tira dito. Pamunit, ano? O pagpalagay ng capturein, H4, mga ganun. Double pawn tapos yung E5 mamaya butas. O yan ang mga diskarte na dapat nating matutunan, ma-adapt mga kamatsas, no? Yung ganyang pakain pero double pawn naman eh. Tapos nakikita ko gaganon. Bungi, ano, pangit. Okay, balik tayo. Pero kinain ni Martinez eh. King G8, G5. Okay, para wala na yung knight doon. G6, Rook D2. Nako. Ito na, nagbabadya na ng ganon. Yan ang nakikita ko dyan. Unti-unting magpe-penetrate sa king side. Rook A3. Okay, nang iilang si Martinez. Rook CC2. Time to neutralize the rook. Rook A4. Nag-king E2. Ayun. So dito po nagkaroon ng palaisipan si computer engine. Bakit? Parang ganon. Ano meron? Pero dapat daw ang tira ay Rook D3 mga kamatsas. Aray ko! Hirap makita niyan. Hindi ko makikita rin yan. King E2. F5. Ayun. Natumbukan naman ni Martinez ang timpladong tira after King E2. Tumbok sa double B. Kinapture. Capture. Nag-King F3. E5. Ayun. May ganun na ba? May E4 na mamaya. Nag-Rook D5. Yun nga ang gusto ni Sindarov eh. Yung mga butas-butas, pinapasok niya eh. Talagang may ganun ng ulo, coach. O, Rook D5. Okay, para iritahing mag-react yung pawn sa E5, pag kinapture kasi, bubuka yung pawn sa F5, weak. Okay? At nag-Rook A3, good move. Timplado pa rin. Timplado. Nag-King F2. Ano ang plano mga kamatsas? Unang-una, bakit hindi kinapture to? May knight na. Diba? D takes E5, knight takes E5, knight takes E5, rook takes E5. Ano ba laman? Bishop G7, hindi ko pa rin maabot, hindi ko maarok. Nag-rook E6 and then King F7, rook D6, rook E7, G6 check, King G8, rook D8 check. Wait lang po mga kamatyas. Persado and then rook E2. Sa madaling sabi, dito po sa itsurang ito, palong-palo ang black. Palong-palo. May laban talaga, itsura pa lang aktibong-aktibo mga tore, di ba? May pilay na mga pyesa o tulog pa, passive yung rook, passive yung bishop. Ayun, understood mga kamatyas. Pero ayun nga, nag-King F2 muna dito si Sindarov. Nag-Rook A4 ayun. O kung sa bagay, dying seconds na po, 25 seconds na lang si Martinez, nag-blunderacious na. Ito na yung sinasabing, Bumi! Bumigay na, mga kamatyas. Rook A4. Dapat daw ang timpladong tira ay Rook B7. Tama ang asukal, ang asin. Timplado. 101 ang tirang Rook B7. Pero, parang depensa lang, parang ganon. Rook B7. Kaso napakahirap namang itira yan. Parang walang kakwenta-kwenta tori mo pag nilagay mo dyan, kasi hindi makababasa B8, hindi makaganon kasi may knight. Parang walang sense eh. Pero yun ang timplado. Balik tayo mga kamatyas. Rook A4. Okay, sa human side kasi, sa side natin parang mas may kurot kahit paano parang sensible eh. Yun ang dating sa atin eh, di ba? Rook A4. Pero, F takes E5, kain, ayun na, tinuluyan na ni Sindarov. Iba na itong sitwasyon na to. Weak pa yung F5. Okay, nagkakain-kain dyan, pero may bishop takes B6. Lamang ng isang pawn si Sindarov, same colored bishop pa. Kung opposite colored bishop sana, medyo okay pa eh. Dito, same colored eh. Ibig sabihin, magkakatamaan ang kanilang espada, mga kamatyas. Weak pa yung F5. Nag-F4. Rook D5. Bishop E7. King F3. Yun nga ang unang nasa isip ko. Ito eh. Parang napaka-simpleng tira yan na madaling makita. Pero sa computer pala, Rook E5 lang. Woo! O kaya Rook F5. Ano ba yan? Pero itong King F3 parang very natural sa akin to. King F7. And then Rook E5. Yung Rook F5 siguro para di makaganon. Rook E5. Nilagyan ng bakod na masyadong makakalapit kasi.
Chinek muna. Okay, pag kinapture to, may tusok. Makukuha tore. King E4. Bishop D6. Another blunderacious move by Jose Martinez. Mukhang talagang napagod na si Martinez. Wale na, napagod na, no? Pero unang tingin, tingnan nyo po, kayo po unang tumingin. Ano mali? Parang wala akong makitang gagawin ng puti eh. Paano naging mali? Di ba? Ang hirap makita. Pero accurate po dito is Rook B3. Yan lang pala timplado. Kumbaga parang hindi pa ganun kalakihan ng lamang, no? Pero nag-Bishop D6, tumalon na pagkatangkad ng evaluation bar. Nakita ba dito? Hindi rin nakita. Nag-Rook F5 check. Pero pwede pa rin. Pero G6 po ang pinaka number 1 move dito ng computer. Pero dito nag-Rook F5 check, King E7, nag-Bishop D4, Rook G3 para, may threat kahit papano, King D5. Nako, ito mabigat dyan eh. Tapos yung pawn, walang problema, bantay sarado. Bantay sarado F3, hanggang dyan lang yan eh. May Bishop, may Tore, B6. Nako, yun ang problema, ayun na. Nagpapapalag na. Pagka kinain ito, may ganon, may Rook takes. Nag-B7 lang, diretso lang. Nag-Bishop H2, Bishop E5, nako, ayan na, pangharang na. Rook B4, wala na po, wala na. Kasi kung kakapturein po ito, may capture with check, may tempo, and then free to move B8 queen. Kaya dito napilitan si Martinez na mag-Rook B4, B8 queen, nag-resign na po. So ito po yung pinaka-last crucial game nila na nagkapisakan at nalaman kung sino ang dumiretso sa kanilang semifinal round. Grabe swerte nitong si Sindarov, ano? Ito yata pinakabata sa mga nakapasok Mamaya tingnan natin yung mga edad nila. Duda ko ito pinakabatang nakapasok sa semifinals. Okay, knockout na po si Martinez. Bakit po nag-knockout? Sige po, diretso ko lang konti. Baka nalalabuan pa yung iba. Kasi pag kinapture po yung queen, obligado naman capturein yun. Capture, and then rook takes F3. And then, totally hopeless na po kasi magtutuloy-tuloy ang pawn na yan na nakainom ng Bonami na hindi mahihilo. Tuloy. Magiging queen yan, mga kamatsas. Okay, sunod naman natin. Ito pang isang matinding bakbakan. Napakatindi rin ang nangyari dito. Arjun Erigaisi, grabe pala yung tao na yan. 8 to 10 hours a day ang chess training sa bahay. Ano? Grabe, 8 to 10 hours a day? Grabe, hindi ko na kaya yun. Buhos pala ng oras itong si Erigaisi ng India. And of course, Wei Yi, na talagang karir na karir. Yan na rin talaga ang buhay niyan as a super GM ng China. Tinatawag na calculator ng Asia. No? Malakas kasi mag-calculate yan. Parang grabe, machine mag-calculate. Okay. Ito po yung last game, nagkapisakan, nagkaalaman na sino ang nalaglag, sino ang sumulong. Nag-E4 si Erigaisi, E5 si Wei Yi, Knight F3, Knight F6, tinirahan ng Petrov defense. And then nag-D4. Okay, so rapid tiebreaker na rin po ito kaya rapid lang ang time control. Pinasok ang main line, Bishop D3, D5 dinipensahan, and kinapture po Knight D7. So yan talaga bookline yan para ma-neutralize kagad yung Knight. And nag-Knight C3, counter neutralization din ang diskarte para mapaalis ang Knight na malakas na nakapasok. Kinapture, capture, and nag-Bishop D6 lang para ready to castling na. Kinaslingan lang. At dito kinaslingan. Dito po mga kamatsas, atras ko lang konti. Baka nasa isip nyo, Coach, ba't pag hindi pinaghahataw ng capture yan? Lamang ng isang pawn na. May Rook E1, babagsak po yan dahil nakapin ang king nasa gitna. Okay? Lagi nating isasaalang-alang ang safety or safeness ng ating king. Ayan. Alright. So, castling, Rook E1, dinipensahan na yung knight sa E5 at nag-C5, pressure sa D4, kinapture na. Capture. Okay, bookline pa ba? Bookline pa. Nag-Queen H5. Pag di nakita, matchas. Kaso nakita, binarahan. Walang matchas. Queen F3. Nag-C4 para mapaatras ang bishop. Ayun, sinalaksakan doon. Pero hindi pa naman nakakagulat yan. Bookline pa yan. Hindi lang po threat ang Tore. May Queen F6 pa. Hindi lang pampamilya. Ayun. Hindi lang Tore. May Queen F6 pa. Naalala ko yung patalastas Okay, so threat yung Tore. May Queen F6 pa parating.
Rook D8. Bakit? Para yung bishop ipangsasalubong sa F8 kapag salbahiski ang threat na Queen to F6, mamatyasin doon eh. So may pang-atras, yun po ang dapat magawa, no? Pero dito, Bishop E2, obligadong umatras. Bakit hindi naman dito, ano? Para nakabukas yung tore, bakit dito? Nabarhan yung E-file. O pero yan ang bookline. Nag-Queen F5, hamon Queen to Queen. Gets ko na. Gets ko na. Para may G4. Yung depensado to. Kasi kung Bishop F1, Queen F5 pa rin ang ititire. Oo nga, no? Oo nga. Ayun. Namiss ko yung baka na yun. Ano? Tagal ko nang di nagagamit yun, ah. Oo nga. O threat yung pawn sa D5. Nag-Bishop E6. Depensa. At nag-A4 para walang B5. Ayan. And kasi pag naka-B5 dito ang black, mga kamatsas, malakas yan. Tapos mag-A5. Tapos mag-B4. Ay, nako. So A4 muna para walang B5. And then nag-Bishop F8. Ang haba ng bookline, ah. Oh, Bishop G5. Rook D7. Bookline pa rin. Ayun, dito na nagkaroon ng pagkakaiba. Ayan. So dito, ang old line may tumira H3. Extra support lang sa... parang mas gusto ko yung H3. Kumpara sa H4 kasi wala ka namang queen na. Wala ka namang pang-atake. Parang mas gusto ko to, mas okay pa, mas logical sa akin. Para pag alis ng bishop atras mamaya, at least walang intindihin sa pawn G4. O, pero dito nag-H4, novelty by Eric Gaisi. Nag-King G7. Okay, para mag-H6. Time na para paalisin ang nakapasok na bishop. Bishop D6 muna. Rook B1. Okay, so ano lang, bantay-bantay lang dyan. B6 na para wala ng irritation. At nag-Rook B5, inatake ang pawn na D5. Bishop C7, depensa. Bishop C1, baba lang. H6, ayun. And then Bishop D1, aba, talagang naghihiga ang mga bishop. Bakit ba naghihiga? Okay, ito nakikita ko dyan plano. Ihahatid yung pawn sa F4 and then possible babalik yung bishop. O, yun. Ihahatid muna. Panghatid. Nag-Rook E8, hinatid na. Nag-Rook D8. Kasi salbahiski ito eh. Meron kasing F5, mga kamatsas. O yan, pag nag-open na po yung mercs namin ng uniform, may nakalagay dito. Okay, kamatyas, salbahiski. Bili kayo, ha. This December mag-open po kami ng mercs. Mga t-shirts, pang regalo nyo, mga kamatyas, no? Kasi year-end, family reunion, o the best na pang regalo. So magbubukas po kami ng mercs. Kamatyas, salbahiski. O isa lang 'yon, ha. Meron pang blandi ratios. F4 and then going to F5. One piece down eh, 'di ba? O kaya salbahiski nga sabi, Rook D8 para hindi mabisa 'yon kasi suportado na yung tore sa E8. Nag-Rook B1, umatras lang. Bishop D7, ayun. Ayun, may tore. Kinain. Rook A1 para depensa, ha? Bishop D8. Iniisip ko nga, pasok agad eh. Ayun, threat muna doon sa H4. G5 lang para hindi makain yung pawn. HG5. Ayun, bad move dito si Wei. Dapat daw pawn tira ay Bishop F5. Gamitin na yung bumukang square dahil yung G4 ay nawala na. Pressure sa pawn C2 at para di makagalaw din yung bishop sa D1 eh. Kasi makukuha eh. Ayun. Pero kinapture eh. Capture. Bishop F5. Ayun, inihabol. Bishop F3. Kumounter. At ayun, nakipagsabayan na. Another bad move by Wei. Dapat daw po ang tira ay Bishop E4. Hinay-hinay lang muna. Huwag ibigay yung sentro. Pero nakipagsabayan. Kain. Bishop D3. Siyempre, kailangan depensahan. And ang gusto dito ni Wei, nasa kanya kasi yung E-file. Buong-buong kontrolado niya eh. Rook A2. Ayan, para hindi maka-Rook A2 check. Binantayan. Bishop C7. Okay, pressure muna. King F2 para talagang safe na walang papasukan, walang bababaan, walang entrance ang tore. Nag F6. Ayan, gusto ni Wei basagin na ng basagin para bumuka yung king, maatake. Kinain na, kain, and then Bishop E3. Ayun, dito naman ngayon magpapapasok. Nag-Bishop G2. Okay, para pag nag-Rook H2 useless, gaganon lang, mapapaalis lang ng maaga, no? Kung papasok, pero sa H4 dumaan, ay oo.
D5, ayun, dito nagkaroon ng diferensya. Kasi kung dito pupunta mga kamatsas, may ganun. Ayun, oh. Oh, hindi makapalag yung F4, sugswang, nakapin. Ang lakas pala ng mangyayari. Okay, kaya pala dito, nag D5, oh, bumi na, di ba? Bumi. A5, so yan na lang ang pinakapang-counter dito ni Erigaisi, no? Para makagulo-gulo na lang. Nakuha na siya ng isang pon eh. Kinain, kain. B5. And nag-rook F2. Ayun. 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 Blunderacious. Ayun. Dapat daw ang tira. Rook B2. Diyan pala dapat ang tira. Rook B2 lang. Para atakihin yon. O halimbawa kung mag A6. Ano ba plano? Ganun. Ayun. Susundot doon para manggugulo. Yan ang tamang panggugulo. Oo, kasi wala eh. Nalamangan na siya ng isang pawn. So talagang kailangan guluhin na niya eh. Para pag naguluhan si Wei, eh, maaring makabawi siya o kaya maganda eh, bumaliktad. No? Lumamang pa siya. Pero dahil nag-rook F2 check. Pero ang basa ko naman dito sa check ni Erigaisi, parang gusto niya makapasok yung tore, makagulo-gulo. Yun din ang nakikita ko eh. Kaso naharangan ng bishop. Baliwala pala. Di makapasok. Nag-rook B2. Ganon. D6. O parang naihabol pa rin. Pero ano diferensya? King E6. Rook, okay, para depensa. Bishop D3, ayun. O, dying seconds na rin kasi, no? Ay, hindi pala. Ang dying seconds si Erigaisi pala. O, 2 minutes pa si Wei. Dapat na tira dito, King D7. Barahan muna yung potential push kasi may tore na yan. Magpupush na talaga yan, mga kamatsas. Pero, ang ginawang treatment, Bishop D3. Nag-rook F2. Okay, pag kinain to, may check doon. Yun ang plano. Pero dapat daw po ang tira ay Bishop B7. Sibat na kagad doon. Oo nga pala. No, sibatin na kagad. O kaya D7. Tapos pag D7, sabay ganun. Tama ba? D7. Pag kinain, dito pa rin talaga. Akala ko kukunin to eh. Kasi nakapin. O Bishop B7 pa rin. Kuhanin yung pawn A6. Grabe. Okay, balik tayo sa ginawa. Nag-rook F2. Bishop F5. Hinarangan na naman. Yan lagi ang pangsagot dyan, ano? Tuwing, Rook D2, Rook H7. Okay, na bad move na rin po si Wei. Dapat King D7. Kaya nakikita niya ba't ayaw niyang itira yung King D7, ano? Rook H7, Bishop C6. Gustong ipuwersa o puwersahin ni Erigaisi makatira ng D7 pero bad move. Dapat daw po, Rook to D5. Nak naman, mahirap makita. Yan, anong threat ng Rook D5? Ano threat? Grabe yung bigat. Gaganon. Pagka Rook D5, ito po, gaganon, oh. Pakalalim naman, pakalalim, mahirap makita. Mas nauunawaan ko pa yung Bishop C6 eh. Kasi magpupush eh. Check. Gumanon harang. Bishop D3. Ay, grabe. Nabaldado yung mga tore. Pareho. Samantalang, ayun, oh, kakainin na. King F4. Grabe. Nawala ng panggulo si Erigaisi. B4, yan ang masakit. Yan ang masakit kasi talagang ayan no. Grabe, yan ang masakit. Rook D1, C2, gumanon, Bishop F5, Bishop F3, napilitang bumaba. Ano, bakit? Ano meron? Pag kinapture po yan, mag-Rook B3. And then, diretso kagad dito. Rook B1, sugswang. O, di makababa eh. Kung makababa sana na ganun, kaso wala eh. Nababakuran pa ng tore. Mag-Rook B1 eh. Walang magagawa ang Bishop para iligtas ang tore. Grabe. Okay, balik tayo. Bishop F3 ginawa para walang Rook B3. Hindi rin nakain yung pawn A6. Check. Gumanon. Kinain. Ayun. Ayun na nga po. Kinain-kain. King C5 kain. Ayun. Sinimplihan na lang ang buhay-buhay. Sinimplihan na lang. Wala na. May isa pang supling eh. May isa pa doon eh. Oh. Naku po. Mabigat yan. Oh, yan. No? Ayun. Ayun. Oh, wala na. Simplicity is beauty. Wala no. Ba nilaban pa? Nilaban pa? Nilaban pa? Talaga? Nagpamatchas? Nagpamatchas talaga si Erigaisi? Hanggang dulo, hindi nag-resign? Ayan po, sa hinaba-haba ng kanilang bakbakan, nagkapisakan din. And Wei Yi ng China ang diretso sa semifinal round, and better luck next time kay Arjun Erigaisi, ang natitirang Indian player na inaasahan ng India. Para po sa inyong kaalaman, ang
champion sa World Cup sa women's division, babae. Ay, babae. Mali. Ano ba yan? Indian. Di ko na ikakat to ha. Genuine yung pagkakamali ko eh. Ano ba yan? Oo nga, women's nga kaya nga babae, di ba? Indian. si si woman grandmaster alam niyo yan, nasa dila niyo yan eh. Sino to? Si Deshmukh. Ayun. Divya Deshmukh. Indian po ang nanalo sa Women's World Cup. Inaasahan sana nila, lalo na ng chess-based India, talagang binabantayan nila, tinututukan talaga nila tong si Erigaisi. Taga Goa pang man din, no? The last hope of India. Nasa Goa, India ang venue eh. Erigaisi, kaso nalaglag kay Wei, no? Talagang hindi maitatago ng buong Indian. Naka-ano talaga yan. Buong Indian, nakatutok talaga kay Erigaisi. Kaso ganun talaga, chess. Sabi nga, bilugang ball. Okay. Lipat naman tayo sa pangatlong bakbakang ito. Pakipagtyaga po mga kamatsas. Medyo matagal to, pero pipilitin po nating matapos ito. Okay, ito po yung pangatlo. Bago tayo magsimula dito sa kahuli-huling naging bakbakang nagkapisakan between Andrei Esipenko and Shankland, nasa pangatlong tiebreaker na sila, no? Kaya 10 minutes na yung time control eh. Yung second tiebreaker po kasi, o yung first tiebreaker kasi ay 15 minutes. Pag 1-1 pa rin doon, babawasan ng oras, magiging 10 minutes mga kamatsas. Okay, yun ang ano dyan eh, ang rules eh. Alright, so dito pa lang nagkalaglagan na sila. Bago tayo magsimula mga kamatsas, bukas na po ang Kamatsas Friday night. So marami na pong nagre-register. Kung gusto nyo pong itry makasali ulit sa online tournament na ito or sa mga di pa nakakasali, try nyo na po ang link nasa comment section below. Alright, ang ginawa dito ni Esipenko, nag-E4, D6 si Shankland, D4, Knight F6, Knight C3, at nag-Knight BD7. Ito yung tinatawag na pa-Philidor's to eh. Ayun, so Philidor's defense ang ginamit. Han-Ham Lion variation. Nag-B3, uy! B3? Naku, ngayon ko lang nakita to ha. Usually, Bishop C4, Bishop E2. Ha? B3? C6, Bishop B2, Bishop E7, nag-Queen D2, Queen C7, castling, B5, ayun, nagparamdam kagad si Shankland ng pamressure kagad sa queen side dahil nag-castling kagad. Ang nakita ko dito, ang basa ko dito mga kamatsas, yung tipong A5, A4, bobomba kagad eh. Pawn storming sa queen side kagad eh. At ginood mo ba naman ng computer? Teka muna, sa usapan pong novelty, naku, pasensya na po ha. Ang novelty ay Queen C7, wala sa libro. Ang old line ay palaging castling. O wala sa libro to. Okay, balik na tayo. Nag-Bishop D3, ayun, para suportahan ang Pawn E4. Kasi po, ito rin pala ang direct threat, magbi-B4 din pala, no? Tapos babagsak yung Pawn E4 pag nawala yung Knight na depensa. Kaya, sinuportahan ni Esipenko, nag-Bishop B7, matapos tumira ng good move, nasundan naman ng bad move. Ayun, dapat daw ang accurate dito ay A5, ituloy ang bomba, o kaya castling, or A6. Yan ang mga moves no na dapat magawa. Pero Bishop B7 si Shankland, G4, ayun, Esipenko, G4. Si Esipenko na lang ba yung Russian? Oo nga, siya na lang pala, no? Si Dubov nalaglag na eh. Oo, ito na nga lang pala si Esipenko na lang ang natitirang Russian player dito. O, G4, nag-H6. Bakit po? Ano laman ng sacrifice na yan? Ano meron pag kinagat ang sacrifice na yan? May Rook G1, atakihin yan. Suportahan natin. H3, mauobligang bumalik, may bawi. Pag nakabawi, ay tubo pa ang puti. Kasi very powerful sa 7th rank. Papatungin lang yan dyan. Wala na, delikading yan. Delikading. Ayun. Merchandise. Kamatyas, delikading. Grabacious. Abangan nyo po yung merchandise. Pang regalo nyo. Okay, nag-H6. Nag-Rook G1. Okay, para ready to H4, G5. Yan ang nakikita ko dyan. At nag-A6. Suporta muna sa B5. In H4 na nga. G6. Ayun. Bad move ang ginawa ni Shankland. Pero nauunawaan ko po kung bakit ginawa ni Shankland yan. Bakit? Kasi po, ang nakakailang kasi dito, pag push ng G5, kain-kain, di ba? Ilag yung knight. Pupush kasi ng ano ba yan? Pupush kasi ng G6. Ayan. Nabubuhol na yung dila ko at ngipin ko. Makakarating yung pondon. Hindi ko na ikakat to ha.
Nakakaano na eh, time consuming pag kinat ko pa eh. Sensya na. O G5, pupush ng G6. Babasag kasi sa king side mga kamatsas. Yung makakarating doon, no, kaya nairita si Shankland, binarahan niya yung square para kung makatulak man ng G5, hanggang dyan lang. Hindi lulubos-lubusin na makakatira ng G6. Okay po mga kamatsas? O ayan ha, naintindihan natin ha. Pero sa computer, hindi niya naintindihan. Hindi naman kailangang barahan yan. Ano yan? Parang mainit ang ulo ni Stockfish ha. Dapat daw ang tira, kasling lang. Ayun. Oo nga no. Kasi pag nakapag-castling na, ano kung makarating ang pundon mamaya? Yung king nasa kabila na eh. Kumbaga, malayo na yung tama sa bituka. 'Di ba? Lalayo na yung king eh. Ayun. Okay, sige balik tayo. Pero nag-G6 si Shankland, nag-Queen E3. Queen E3. Okay. Islog lang. Kinaslingan na nga sa queen side. King B1. Islog lang din. Prophylactic lang, no? Para king safety. Ganun din. At nag-G5 na. Kinain. Knight H5. Knight E2 para walang Knight F4. Maingat itong si Esipenko, no? Bata pa rin itong si Esipenko, mga kamatsas. Parang wala pa bang 20 yan? Or kung lumampas man, konti lang. Basta bata pa to eh. Binatilyo pa to eh. C5. Okay, para bigyan ng buhay ang bishop pero binigyan ng bad move ng computer. Dapat daw po ay Rook H E8. Ayan na, ito na yung time na naglalabas na yung bad moves ni Shankland, no? Kasi mga previous matches niya, ang gaganda ng tira eh. Dito lumalabas na yung mga bad moves niya. Baka pagod na rin talaga. Kinapture ang E5. Knight X E5. Good move, Knight C3. Ayun, para puntahan yung importanteng D5 square mamaya. Nag-Rook H E8. Okay? Dahil nandyan ang queen. Bishop E2 muna. Bishop F8. Ayun. Tingnan nyo, no? Napansin nyo, umuulan ng bad moves kay Shankland. O, dapat daw ang tira, Knight D7, atras lang. O, pero nag-Bishop F8, Knight takes E5, D takes E5, Rook takes D8, Rook takes D8. Ayun. Kain. Ayun. Naku, nagpapapasok na. Okay, Knight D5 pasok. Kinain. Nakipagsabayan na. Queen F3. Ang iniisip ko nga ito eh. Di ba pag umalis yung tore, may bishop takes, yun ang iniisip ko. Mali pala yung iniisip ko. O nga pala, no? Kala ko kasi tipong matutusok eh. May pangharang lang pala. O may pangharang lang. O di naman worse kasi equal pa rin naman yan. Pero ito pala the best. Queen F3. Di gumanon kasi may G6 eh. O kasi nakapin yung bishop, di ba? Gaganon eh. Ayun, gumanon pa rin. Kinain. Ayun. So, kasi dito, ayun, may under attack doon. Tipong expose yung Black King eh. King A7 para suportahan. Ayun, may bawi din. So, walang check, safety. Tapos may threat pa dito. Nag C4. Okay. Plano ni Shankland, EC3 para barahan ang bishop. Very powerful kasi. Pero another bad move. Nakailang bad moves na si Shankland, mga kamatsas. Nabilang nyo na ba? Dami na, no? Dapat daw accurate move is bishop to D6. Hinay-hinay lang, supportahan lang muna yung pawn sa E5. Ayun. Kasi naka-under attack kung tutuusin eh. Pero nag C4, bishop takes E5. Talagang pinagsusugod ni Esipenko. Queen C5 ay lalo nang lumala. Ang evaluation bar kitang-kita. Queen H7 check. Aray ko. Ay oo. Obligadong harangan ng queen. Hindi po pwedeng bumaba doon dahil pag rook takes, nako, mamamatsyas. Hinarangan ng reyna. Kinain. Ayun. Check muna. Gumanon. Ayun. Para may tempo. Parang wala ring sacrifice pala. O at least walang ganon. Walang ganon kasi pagka gumanon, blunder. Check pa. Okay? Hinain. Pero dito po, pagkakain dyan, ni-resign na po ni Shankland. Bakit po nag-resign? Pag kinapture kasi, magki-king C3. Grabe, no? Mga Russian mag-control ng endgame, ano? Malupites itong si Esipenko. O, yan, king C3, threat yung pawn sa C4, babagsak po, sugswang eh. Actually, gaganon nga eh. May ganon ako nakikita panggapang eh. O, ni-resign na po. Kumbaga, wala na rin talaga. Ganyan ang mga approaches. Pag alam nila na parang totally hopeless na resign, mga kamatsas. Pero si Erigaisi kanina nagpamate, no?
Bira yun ha. Nagpapamati pa sa ganung level, ano? Ayan, at sumulong na po si Esipenko. Puro bata yung sumulong. Sindarov, Weyi. Bata pa rin si Weyi. Esipenko, mga wala pang 30 anyos yan eh. Mga wala pa yatang 25 anyos yung mga nakapasok. Ay, grabe, mga bata pa. Ito na po yung huling i-analyze natin sino na ang huling nakapasok sa semifinal round. Ay, oo nga pala mga kamatsas. Akala ko ay oo nga pala, maaga nga palang nakalusot si Jakub Webb. 3 lang pala. Wala ko 4. Tiebreaker nga pala to. Yung una, nagkatalo kagad sa classical long game si Jakub Webb. Hindi nyo naman sinabi. Jakub Webb nakapasok na pala. 3 lang pala yung nagbakbakan sa tiebreaker games. Aray ko! Tapos na. O, diba? Jakub Webb, bata pa rin yun mga kamatsas. Wala pang, junior player pa yata yun si Jakub Webb eh. Ay hindi. Ewan ko ba sa mga 20 plus lang yata siya. Puro bata pa. Wala pang 25 years old. Grabe itong mga nakapasok sa semifinal round. Ano? Okay, didiscuss ko po mamaya yung paraffle entry natin na mananalo araw-araw ng 100 Gcash ha. Silipin muna natin mga kamatsas. Ito na po ang mga nakapasok na magbabakbakan sa semi-final round. Jakovir Sindarov, naglaban sila ng kanyang kababayang Nodirbek Jakub Webb. Ala, magka-teammate po ito. Parehong member ng Olympiad team nila to eh. Andrei Esipenko, Russian and Weyi. Yan ang magandang laban. Pero si Javokir Sindarov, Nodirbek Jakub Webb, ano to? Kindata na lang? Ano? Sino papasok sa atin sa candidates? Kasi dito po 3 ang kukunin para sa candidates. At least meron ng siguradong slot ang Uzbekistan team. Galing naman. Grabe. Galing. Deserve. Galing ng Uzbekistan. Grabe. Ang lakas. Nalaglag yung top player nila na si Nodirbek Abdusatorov. Pero yung mga ka-teammates ni Abdusatorov, yung dalawa nakalusot Pero yung isa, babagsak dyan o lalaglag dyan. Kailangan mag-usap sila sino ang merong coach yan, isa lang ang coach niyan. Sino sa kanilang dalawa? Baka paglabanin na lang sige, laban na kayong dalawa para kung sino deserving, walang samaan ng loob. Pwedeng hati sa premyo hanggang dulo. Pero laban kayo kung sino deserving papunta sa semifinal round. Magka-teammate yan eh. Ang sinasabi ko po, pwedeng mangyari yon. Malamang mangyari na hati na lang sa premyo at napakalaki na po ng premyo nila. Convert natin sa piso, ₱1,000,000 na. Baka baka kulang-kulang ₱5,000,000 na mauuwi nitong dalawang to eh. Sa laki ng premyuhan dito, mga kamatsas eh. Combine na nilang dalawa. Let's say, sige, hati na tayo sa premyo pero laban tayo kung sino papasok sa slot ng candidates. Pwedeng ganun. Diba? Ito naman, Esipenko, Weyi. Sabi ni Andrei Esipenko, naintindihan niyo yun? Sabi naman ni Weyi, yung sana akong ya. Joke lang joke. Hindi magkakausap tong dalawang to, bakbakan talaga yan, mga kamatsas. Kasi ang magiging sistema, kung sino po yung matatalong dalawa dyan, yung dalawa, pasok na yon. Diba? Maglalaban na lang sa championship ng trophy ng World Cup yon, pero pasok na yung definitely yung mananalo dito, pasok na sa candidates. Yung dalawang matatalo, maglalaban yon. Kung sino pa, ay grabe, may chance pa pala. Oo nga no, halimbawa matalo po si Sindarov, halimbawa matalo. At halimbawa matalo si Weyi. Pag nanalo pa si Sindarov kay Weyi, pwede pa lang dalawang Uzbekistan player makapasok pa kung magte-third yung isang Uzbek. Ay grabe, may chance pa rin palang makapasok dalawang Uzbek kasi kung magte-third, pasok pa rin yun eh. 3 po kukunin eh. Ayun, wag lang magkakasakit yung isang kasi si Weyi, yan ang reserve. Automatic may reserve na po sila. Kung may magkakasakit sa 3, kaya si Weyi, anong gagawin? Kukuha ng manika. Tongang ka, nagkong ka. Kukuha ng manika. Biglang nasakitan siya ni Sindarov. Hindi ako makalaro. Ay, nako, daming kwento ni Gots. Okay, ngayon po, discuss natin mga kamatsas ang paraffle, no? Papaano ba sumali sa raffle na sinasabi ni Coach? Kasi wala pong nakagawa ng tamang proseso. Kalungkot. Ganito po. Sabi ko, i-comment nyo dito sa video na ito, i-comment nyo po sa YouTube, no, dito sa comment section, yung complete name. Comment nyo sama-sama yon. Hindi hiwa-hiwalay, isang message lang. Complete name. Yung inyong ICC username. Kung kayo po ay naka-sign up na, meron na kayong i-sign in nyo, no?
And then, tignan nyo po yung username nyo. Ano bang ginamit nyo? Sa akin po kasi Rodwinks yung username ko. O kayo nakakaalam ng username nyo. Lagay nyo po ICC username. Pangalawa. Pangatlo, yung inyong Facebook account. Kasi kailangan po for verification yun Facebook account nyo. Yung pang-apat, GCash number nyo. Kung sakaling kayo yung maraffle, papadala ko doon yung inyong 100 GCash. Kaya ilagay nyo po yung GCash number. Tapos, pang-lima, ano yung natutunan nyo sa video na ito? Okay? Tapos, yung pang-anim, i-screenshot nyo po. Ito, pakita ko sa inyo ha. Ito po. Balik tayo dito sa Balik tayo dito sa... So yun na i-comment nyo dito. Pero may screenshot pa tayo ng... May hinihingi ako sa inyong screenshot. Ito po yun. Wait lang ha. Kailangan ko lang hanapin yung Mabuksan ko uli yung ICC para ipakita ko po sa inyo. O ayan ito. Ayan. Yan. 'Di ba? Ito po yung pinapa-screenshot ko. Kiklik ko yung mission button ha. O halimbawa sa Steady Mind. O kasi dito po nasagutan ko na kasi yung daily puzzle kaya nawala na dito sa missions eh. Nawawala po kasi yun eh pagka kaya ito na lang achievements. Click niyo yung achievements. Kapag nasagutan niyo na ito yung daily puzzle bibigyan kayo ng ganito. Nakita niyo po yung cursor ko ito. Yan Kahit yan na lang po, ang gawin niyo i-screenshot niyo to. Screenshot nyo. Kung cellphone gamit nyo, pwede pa rin. Screenshot nyo yan. So magiging picture yan, magiging photo yan. Pag ini-screenshot nyo yan. Pag na-screenshot nyo na yan, doon nyo naman po i-comment sa Facebook. Saan kayo magko-comment sa Facebook? Doon po sa ipopost namin na thumbnail nitong nilagay ko dito sa video na ito. Ano po thumbnail ko rito? Nakita nyo po, di ba? Yung halos lahat ng mga naglaban nasa thumbnail. I-repost ko po yan doon sa Facebook. At kapag na-repost ko na po doon nyo i-comment itong screenshot. Pwede pong mag-post ng photo doon or picture. Dito kasi sa YouTube, hindi kayang mag-post ng picture eh. Kaya gusto ko po, doon ko ipopost sa Facebook page Kamatyas and then i-comment nyo po doon yung mga screenshots nyo. Kahit screenshot lang po, wag na yung kinoment nyo rito sa YouTube. So dalawa po ang gagawin nyo. Yung 5 informations, i-comment nyo dito sa YouTube, sa comment section below. Tapos yung screenshot na talagang nakapagsagot kayo ng daily puzzle, screenshot nyo to, isama nyo po ito damay nyo po yung hanggang dito sa Ito nakita yung cursor ko, di ba? Idamay nyo po yan sa screenshot nyo para makita na kayo talaga. Okay? Kung may badge, kung may picture kayo or kung may name kayo ng inyong Lichess username kita sa inyo, so idamay nyo po yan together with the daily puzzle achievements. And then, i-comment nyo po doon sa Facebook page. So, pagka nakita ko po, magko-comment picker po ako sa YouTube, kung sino yung mapili. Alright, napili. Halimbawa, Juan de la Cruz. Napili ko sa YouTube. Ginawa ng comment picker machine natin, Taga-pick siya ng mananalo. And then, okay, Juan de la Cruz. Pupunta ako ngayon sa Facebook page Kamatyas. Pagpunta ko sa Facebook page Kamatyas na kung saan nakapost yung same thumbnail nitong nasa YouTube natin, di na kayo malilito, parehong thumbnail eh. Pupunta ako doon. I-trace ko sa comments. Oo, Juan de la Cruz. Ayun, ito nga yung name ng Facebook niya, Juan de la Cruz. Siya, tugma. Nag-solve talaga siya ng daily puzzle. Alright? Meron siyang ICC account, nag-solve siya. Meron na siyang achievement. Ayun. So pag nakita ko po na meron kayong ganun, alright, entry na yun. At talagang bibigyan ko kayo sesendan ko kayo ng 100 GCash. Nanalo kayo kung kayo mapipili. Okay, registration pa lang yon mga kamatyas. Hindi ko mo nagawa niyo yung mga proseso, panalo na ha. Registration pa lang yon para po makapasok kayo. At possible manalo ng 100 GCash. Araw-araw yon mga kamatyas. Dalawa po ang bibigyan natin ng 100 GCash. Kahapon kasi walang nakagawa eh. Walang nag-comment sa YouTube. May mga nag-PPM sa akin sa Kamatyas pero hindi po yun ang instruction. Ang instruction, comment sa comment section ng YouTube and then send the screenshot photo sa Kamatyas. Dalawa po, dalawa ang kailangang requirements natin to register para sa raffle natin araw-araw. Simple lang po gagawin. Comment sa YouTube, screenshot doon sa Facebook. Comment section doon. Okay? Maraming salamat po mga Kamatyas. Hintayin ko po yung inyong mga entry ha. And then also, don't forget to join sa ating Kamatyas Friday night and then sa ating birthday online on Sunday, 10 a.m. Sali na rin po kayo. Ang links nasa comment section below lang.
Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.